dito na tayo sa tumitinding gulo doon sa Lebanon. Ay, oo nga. Napapaulan ng rocket ang Israel. Yung Iran. Oh. Oh. Doon sa border ng Israel at ng Lebanon. Oh. May marami tayong mga kababayan doon sa Lebanon nakatira. At, Kaya pala kahapon, sabi ni Tol Rapi, ni Senador Rapi, Oh. hinihikayat niya, Na. umuwi na muna kayo dito, Umuwi na pahupain muna. niyo muna ang gulo, baka kayo tamaan yung bahay ninyo ng bomba. Naku. Oh, naku, halos 1,500 na ang namamatay. Tingnan mo yung rocket, oh. Diyos ko po, parang ulan na. Oh. Grabe, oh. Parang kwitis. Pero sa Israel, meron silang Iron Dome. Ayon. Ang problema dyan sa Lebanon, pag nagpaulan ng rocket ang Israel, wala naman sila doong Iron Dome. Wala na. Iron na lang. Wala. Talagang, sos, forbida. Yan ang Uwi mo na! Plano bang ipatupad ng ating gobyerno ang mandatory evacuation sa mga Pinoy doon? Malaki sweldo kasi kong eh. Nako. Ayaw nilang umalis doon. Sanay na daw sila. Anyway, Ayan nasa linya si DFA Undersecretary Ed De Vega. Sir Ed, good morning po. This is Erwin and Aljo. Yusek. Good morning, Erwin Aljo. Opo. Good morning sa inyo. Opo, Yusek. Yes, sir. Mm-hmm. Ay, hindi pa ba magpapatupad ng mandatory evacuation, Yusek, para sa mga Pilipino dyan sa Lebanon? Lagi pinag-iisipan to, no? Kausap ko ngayon yung ambassador. Right now, habang nag-uusap tayo, nagka-texting kami. Opo. Hinihintay ko yung recommendation niya. Ang problema, dalawa, no? Una, ayaw talaga ng Pilipino umuwi. Kahit naman kahit pati sila Turko, ganyan. Kasi, Opo. ang katwiran nila, hindi naman sila mismong tinatarget Ang Hezbollah ang tinatarget ng Israeli. Pero ang problema dyan, Yusek, yung bala, hindi naman nakaka-distinguish yan. Yan na nga eh. Pag pinakawalan yan, to whom it may concern na huyang bala na yan, Yusek. Tama po. Sa inyo, day by day, kung Pangalawa, para mag-alert level 4, kailangan yung host government, yung Lebanese government, mag-cooperate dito. Ang problema, hindi sila nag-i-issue mabilis-bilisan ng mga exit clearance kasi karamihan ng mga babayan natin doon, undocumented. Marami. Yan ang Pero problema. merong uuwi itong buwan, meron tayong mga reserve na commercial flights para sa 100 na binigyan ng clearance. Unti-unti silang uuwi. Kasi operating pa naman yung airport. Yung attacks ng Israel, yung ground invasion, hindi naman sa Beirut mismo, no? Sa southern Lebanon yan. Habang ang problema sa Beirut, yung sinasabi nyo, Israel na tumatama sa selected target. Sa yung Hezbollah. Ito sabihin ko to kinanong ko kay Ambassador Balatbat. Para siyang OFW na tapang rin Are you guys staying in Beirut? Sagot niya ngayon ngayon mismo. Good morning, Yusek Ed. Okay naman kami dito, sir. Kaya tanong ko, yung attack, kaya hintay ko yung sagot niya. Pero ang importante, lahat ng gusto umuwi, nabibigyan ng commercial flight, saka yung BMW, nag-charter ng plano kung kailangan malaki yung plano. Masaya na po. Okay lang, sir. Okay lang. Yung reklamo daw ng mga Pilipino, Yusek, nais na magpa-repatriate, mabagal daw ang proseso ng ating pamahalaan sa pagsasaayos sa mga dokumento nila. Well, ang proseso niyan, through Lebanon, kasi kung ticket lang, problema yung exit clearance. Opo. Ang nangyari diyan, yung Lebanon kasi, maraming beses nagsasara yung pamahalaan nila. Pero ngayon, nakakakulit natin, sabi ng immigration authority, sige, magbubukas kami para lang mag-release ng mga exit para sa mga Pilipino. Ayun. Ngayon, kaya nga, by the way, Congressman, last November pa natin sila bilang mga Pilipino na umuwi na nung nagkaroon ng gera yung Israel. Ang problema, parang kumbaga yung paper or exam nagkakrami. Ngayon nag-decide yung iba. Uwi na ako. Kaya na, uwi na natin ito. Ngayon, gagawin natin, lahat magawa. Tingin natin, itong linggo, maaari namin, depende sa sinabi ng mga Pilipino, maaari nang i-accept order level 4 para mandatory na. Pagdating dito ng mga kababayan natin, at may experience na tayo sa Lebanon, nakapag-repatriate na tayo ng 2006.
sabi namin, no? Mm. Pagdating dito yan, meron silang packages, financial. Sir, Sa iba't ibang sir, gaano karami ang mga undocumented Pinoy sa Lebanon? Do you have the number, sir? sabi ng Lebanon, at ang embassy, there are 11,000 Filipinos. 11,000. Yung, sabihin natin kalahati dyan, undocumented. Oh. Meaning, Oh. kung ibig sabihin natin undocumented na hindi dumaan ng POA, halos lahat yan. Oh, Halos lahat. nag-tourist. Yung ban eh. Oh. Ganun eh. Nag-tourist siguro, tourist. By the way, hindi sila dumating doon sa Philippines. Oh. Lumipat na yan. UAE, Saudi, ganyan. okay. Ngayon, yung mga kalahati dyan, nakakuha talaga ng work visa. Nandiyan sa Lebanon. Yun, mabibilis umalis yun. Iyon din ang ayaw umalis. Yung mga permanent na doon, ayaw umalis. Yung mga gusto umalis, yung mga, well, yung tagilid yung situation nila, yung anong status sila. Pero, binibigyan namin yung aming assurance sa publiko. Ginagawa namin lahat para makauwi na yung mga gusto umuwi. Saka, by the way, kailangan sumunod din sila sa advisories, no? Nga po. Ng pamahalaan at ng pamahalaan ng Lebanon. Pati na rin Israel kasi meron silang, by the way, today yung anniversary ng ngayong araw, yung attack ng Hamas sa kanila. Nako. Tapos, nagkagulo na yung buong region, no? Siyempre, nagiging dalamati tayo sa mga nasawing buhay sa Israel, pati mga Pilipino doon last year. Pero, nanawagan pa rin ang pamahalaan na de-escalate ng tension kasi apektado yung buong region. Meron tayong 2 million Filipinos sa Middle East region. Okay. So, sana, yung mga panig na to, mag-usap-usap na para matapos na kasi hindi pwede matandaan sa puro gera lang yan. Okay, sige po. Alright, thank you for that update, Yusek Ed De Vega. I will update you Opo. by the day to kung i-accept natin. Okay, sila, by the way, tignan ko, parang may pinadala yata si Ambassador sa akin ngayon. Salamat po. Thank Alright, thank you Alright, po. Thank you, sir. sige po. Okay, mga panawagan natin sa ating mga kababayan muna dyan, ha? Magpapasko na at pansamantalang umuwi muna. Habang meron pang Hindi, mga kasi ang problema, pag aeroplano umuwi, mabawasan yung kita nila. O yung sweldo. may tulong naman sila ditong ibibigay. Hindi masyado ganun kalaki. Ng pamahalaan? Yan ang isa dapat asikasuhin yan. Yung talagang makakatulong. Kunwari, tumisweldo siya ng 50,000 doon sa Lebanon. Pag-uwi niya dito, ay ang bibigyan ng gobyerno 10,000. Di kulang. Saan siya kukuha ng 40? Kung may mga nag-aaral siya. Yan ang dapat na isa pa sa mga silipin ng mga mambabatas. Ayun. Mabuti na brought sa attention natin ito para magawa ng paraan. Wag na natin hintayin next year. Dito lang sa Kongreso, pa-review na natin yan na hindi lang 10,000 dapat ang ibigay sa OFW na umuwi. Dapat itapat doon, as much as siguro 25, 50,000. Para meron siyang start-up capital para sa kanya negosyo. Tama. Tanungin natin si Yusek Kong Bernard Olalia ng DMW. Yusek Olalia, attorney, mayong bunta, good morning. Good morning po, sir. Good morning po. Opo, kasama natin si nanonood po. Kong Erwin Tulfo. Opo. Apo. Kumustahin lang po namin, Yusek. This is Erwin Tulfo. Yung repatriation efforts ng mga kababayan natin sa Lebanon, how is it going now at your end? Diyan po sa DMW, sir. Opo, tayo po ay nakikipag-ugnayan po sa ating labor attaché doon. Meron na po tayong nakuhang dagdag na 3 pang shelters tulad na nabanggit natin. Bale, 4 na po. Yung pong shelters natin, mahigit 200 na pong katao ang nandoon po ngayon. Kalahati po noon, inaayos po yung exit permits at mahigit kalahati po noon ay may mga exit permits na at ready na po for facilitated repatriation. Ika nga, no? Tayo po ay nag-aantabay lang noong ilang commercial flights po, Kong, dahil kinancel po kasi yung earlier flights nila noong September 19 hanggang ngayon, yung pong mga nabook natin ay na-cancel po. Meron po tayong October 3 at October 5, hindi rin po natuloy, na-cancel, no? So, ang kasunod po, itong susunod na linggo, meron po kaming na-book ulit na commercial flight. Harinawa, magpatuloy na po at nang mailikas na po sila. Ayun, alright. Sige po, balitaan niyo po kami kung ano na ho yung mga
development po dyan, from time to time, tatawag po kami sa inyo. Salamat po, Yusek Bernard Olalia po. Thank you po, sir. Salamat din po, Kong. Thank you Salamat po. po sa pagtulong niyo Thank sa you po. OFWs natin sa Lebanon. Thank you po.